Halos lahat ng property na binebenta ng mga developer, either house and lot o di kaya lot for sale, ay merong corresponding equity or down payment na kailangang bayaran ang isang buyer para sa kanyang binili na property. At ang tanong ay paano kaya nagka-come up ang isang developer sa equity o di kaya po down payment? O di kaya meron bang mga housing projects na walang equity o di kaya walang down payment? So yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Ang mga developer ay nagka-come up sa magiging equity or down payment ng isang house and lot o di kaya lot for sale na property ay depende doon sa magiging loan amount ipapaloan ng Pag-ibig o di kaya ng bangko. At ang loan amount na ipapaloan ng Pag-ibig or bank ay naka-base po ito sa 3 factors. So kung Pag-ibig halimbawa, yung lowest sa 3 factors na i-discuss ko ngayon, yun yung magiging loan amount na i-release ng Pag-ibig. So yung una, yung actual housing needs. Pag sinabi nating actual housing needs, ito yung selling price ng property. So, halimbawa 1 million, so yun po yung kanyang presyo, yun yung actual housing needs. Yung pangalawa, yung capacity to pay ng isang buyer. Ito po yung kanyang maloloan based po sa kanyang sweldo. So, meron po akong video na ginawa dati na magkano ba yung mga housing loan mo based sa sweldo mo. So, ilalagay ko po yung link dito para po mas makita ninyo at mapanood nyo po yung video. Yung pangatlo ay yung tinatawag po natin na loan to appraisal value ratio. Pag sinabi po nating loan to appraisal value ratio, meron pong sineset ang Pag-ibig na certain percentage ng appraisal ng property dun sa selling price based po sa amount. So like for example, if ang price ng property ay up to 1.25 million, 1,250,000, ang appraisal po niya ay 90% ng kanyang selling price. Pagka po more than that amount, ang kanya pong appraisal ay 80%. So para mas maintindihan po natin, magbibigay po tayo ng example ng figures. So let's say for example, ang presyo ng bahay ay 1 million. So 1 million yung kanyang presyo. At ngayon, ikaw naman na buyer, ang iyong capacity to pay based sa sweldo mo ay kaya mo mag-loan ng 1.2 million. At ang appraisal niya, loan to appraisal value niya ay 90%. So 90% ang 1 million ay 900,000. So meaning to say, ang pinaka-lowest dun sa tatlo, 1 million, 1.2 at 900, yung 900,000. So yun po yung ipapaloan ng Pag-ibig, 900,000. So kung ang presyo po ng bahay ay 1 million at 900,000 po ang kanyang ipapaloan, na nakaset na, may difference po na 100,000. Ang 100,000 po na yan po yung tinatawag natin na gross equity. So yan po yung gross equity o gross down, di ba? So kung ang reservation, let's say for example, ay 10,000, so may balance pa na 90,000 after reservation. So yun po yung magiging net equity payments mo. So ang logic lang dito ay syempre si Pag-ibig, dahil business niya ang magpa-loan, hindi po siya magpapa-loan ng 100% ng presyo ng bahay. Kasi in the event na halimbawa ma-foreclose yung property, wala na siyang adjustment, di ba? Hindi na siya pwedeng magbigay ng discount pag binenta niya ulit yung property. So malulugi na siya kung 100% ang kanyang pinaloan, di ba? Unlike kung merong appraisal siya na less than 100%, di ba? So pwede niya pang babaan yung maging presyo niya later on. Pero meron pong mga pagkakataon na 100% po pinapaloan ni Pag-ibig. Ito po yung mga senaryo na socialized housing ang binebenta ng developer. Yung mga row houses, mga 450,000 po na presyo ng bahay. So yan po 100% pinapaloan po yan ng Pag-ibig. Pero in the event po na mag-increase ng presyo ang isang developer, kung ano man po yung i-increase niya, ayun po yung magiging additional sa equity later on. Kasi ang mga developer po, madalas po yan mag-increase ng presyo kada taon. Kasi syempre may factor ang inflation, may factor po ang law of supply and demand. So ganyan po ang ating pong process kung paano po nagka-come up sa equity.
So, yan po ang ating sharing for today. I hope meron po tayong natutunan dito sa video na to. Especially po sa mga first time home buyers. At kung nagustuhan nyo po yung video na to, kindly share po ito. At mag-subscribe po kayo dito sa aking YouTube channel at i-follow nyo po ako sa Facebook. So muli po, ito po si Ron Projoy Tagaw, isa pong certified public accountant, real estate broker at entrepreneur. Nagsasabi po sa atin ng pinaka-best investment na pwede po natin gawin sa ating mga sarili ay mag-invest po tayo sa continuous learning. I-develop ang ating mindset, improve ang ating mga skills, magkaroon po tayo ng magandang attitude at self-confidence sa sarili, at higit po sa lahat ay pananampalataya sa ating poong may kapal. Yan po ang ating magiging sikreto sa ating tagumpay sa buhay. Magandang araw at God bless po sa ating lahat.